Haring Asuero So, this is at ang isang Esther. opisyal ng Persia na si Haman, isang tusong kontrabida. Ito ang kakaiba sa kwento. Hindi nabanggit ang Diyos kahit kailan. Dito makikita natin kung paano kumilos ang Diyos. Puno ang kwento ng mga kakaibang sitwasyon at kabaligtaran ang magtutulak sa atin kung paano natutupad ang mga layunin ng Diyos sa likod ng mga eksena. Ang aklat ng Esther ay nasa lumang tipan ay isang kwento ng katapangan, pananampalataya at pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Nagkaroon ng pagsasaya at pagsasalo-salo na ibinaos sa palasyo ni Haring Asuero. Sa kasagsagan ng kasiyaan, iniutos ng hari na iharap si Reyna Basti upang ipakita ang kanyang kagandahan. Ngunit tumanggi ang Reyna at dahil dito, ipinasya ng hari na alisin si Reyna Basti. Naghanap si Haring Asuero ng bagong Reyna. Pinili ng hari si Esther, isang ulilang dalaga na inalagaan ng kanyang pinsang si Mordecai. Sa panig ni Mordecai, hindi niya sinabi na siya ay Hudyo. Nagdaos ng parangal ang hari sa bagong reyna ng Persia na si Reyna Esther. At habang nagdaraos ng parangal, sa pagkakataong ito narinig ni Mordecai sa dalawang gwardiya na nagbabalak na patayin ang hari. Kaya sinabi ni Mordecai ito kay Esther at sinabi naman ni Esther sa hari. Kaya nakilala si Mordecai dahil iniligtas niya ang hari. Pagkatapos nito, pinakilala si Haman. Hindi siya taga-Persia. Siya ay galing sa lahi ng Kanaan. Itinaas ng hari si Haman sa pinakamataas na posisyon sa kaharian. Iniutos ng hari sa lahat sa buong kaharian na yumuko sa harap ni Haman para magpugay o magbigay galang. Habang naglalakad si Haman kasama ang isang lingkod ng hari, nakita niya na lahat ng madaanan niyang mga tao ay yumuyukod sa kanya maliban sa isang tao, si Mordecai. Tulad ng mga batas. Gumawa si Haman ng bagong batas sa isang taktang araw na ang lahat ng mga Hudyo ay papatayin. Babae, lalaki, matanda at bata, pati na ang sanggol. Ito ang nilalaman ng kasulatan. Patayin ang lahat ng Hudyo, bata o matanda, babae at lalaki, pati mga sanggol, at sasabihin lahat ng mga ari-arian. Isagawa ito sa ikalabing araw ng Adar, bawat lalawigan o kadadalhan ng sigi ng utos para paghandaan sa lahat ng araw na ramdam.
at galit si walang visa ang kamatayan ni Ham. Piging ni Esther. Si Maring Asuero at Haman ay tumayo sa piging ng Mordecai ni na Esther. Samantalang sila'y nagiinuman, tumawag ng hari si Reyna Esther. Hindi makapawalang visa ang kamatayan ni Haman, nakapalin ang lahat ng Hudyo. Pagkatapos, nagdaos ng kapistahan sina Mordecai, Reyna Esther at ang mga Hudyo para ipagdiwang ang batas nito, at si Mordecai ay binigyan ng mataas na pwesto katabi ng hari, at dumating ang araw ng pagpapatupad ng tagumpay ang mga Hudyo sa